mga araw ni Abraham, ayon sa Biblia, ay may isang sakunang naganap. Ilang mga lungsod sa isang kapatagan ay lubos na nawasak ng umuulan na apoy. Sa ngayon, ang kwentong ito ay alam natin bilang ang pagkawasak ng Sodoma at Gomora. Gayunpaman, sa loob ng maraming taon, ang lungsod na ito ay hinanap ng mga arkeologo, ngunit nahihirapan silang matagpuan ito. Napakaraming nagsasabi na ang pagkawasak ng Sodoma at Gomora ay isang gawa-gawang kwento na hindi talaga totoong nangyari. Gayunpaman, ang bagong ebidensya ay lumitaw na nagmumungkahi na ang pagkawasak ay isang tunay na makasaysayang kaganapan. Ang biblikal na lokasyon ng Sodoma at Gomora ay pinagtatalunan sa loob ng maraming taon. Nakaramihan ay sumasang-ayon na ang mga lungsod kung totoo ay umiral sa paligid ng Dead Sea. Ang ilan ay nagmumungkahi na ang mga lungsod ay dapat na matagpuan sa katimugang dulo ng Dead Sea. Natagpuan ng mga posibleng lokasyon at isang partikular na lugar ang nagpakita ng mga palatandaan. Ito ay inabandona at nakalantad sa apoy. Sa una ay maaaring mukhang may pag-asa at ang ilang mga konserbatibong arkeologo ay itinaguyod ito bilang isang satellite city ng Sodom. Gayunpaman ilang mga pag-aaral ang nagpakita na ang lugar na ito ay inabandona mula pa noong 2350 BC, bago pa ang yugto ng panahon ni Abraham, ayon sa pagtatantya. Ang mga nakapalibot na lugar ay tila hindi rin nagtatapos sa parehong yugto ng panahon, na ang isa ay nagwakas mga 300 taon na ang nakalilipas, kaya ang mga lugar sa timog ay hindi maaaring ang mga lungsod na winasak. Saka ang heograpikal na lokasyon ng Sodoma ay tila nagmumungkahi ng mas hilagang lokasyon. Sa Genesis 13, umalis si Abraham sa Ehipto at pumunta sa Negeb at pagkatapos ay naglakbay sa isang lugar sa pagitan ng Bethel at Ai. Pagkatapos ay pumayag si Lot at Abraham na maghiwalay para hindi na sila mag-away sa pastulan. Nang magkagayoy sinabi ni Abraham kay Lot, "Huwag magkaroon ng alitan sa pagitan mo at sa akin, at sa pagitan ng iyong mga pastor at ng aking mga pastor, sapagkat tayo'y magkakamag-anak. Hindi ba ang buong lupain ay nasa harap mo? Humiwalay ka sa akin. Kung pupunta ka sa kaliwa, ay pupunta ako sa kanan, o kung pupunta ka sa kanan ay pupunta ako sa kaliwa." At itinaas ni Lot ang kanyang mga mata at nakita na ang lambak ng Jordan ay natubigan sa lahat ng dako tulad ng hardin ng Panginoon, tulad ng lupain ng Ehipto sa direksyon ng Zoar. Ito ay bago winasak ng Panginoon ang Sodoma at Gomora. Kaya pinili ni Lot para sa kanyang sarili ang lahat ng libis ng Jordan, at naglakbay si Lot sa silangan. Sa gayon sila ay naghiwalay. Si Abraham ay nanirahan sa lupain ng Kanaan, habang si Lot ay nakipagsapalaran sa mga lungsod ng libis at inilipat ang kanyang tolda hanggang sa Sodoma. Kaya ang makikita natin na sinasabi ng Henesis na sina Abraham at Lot ay nasa paligid ng Bethel at Ai. At pagkatapos ay lumipat si Lot sa silangan at nanirahan sa lambak ng Jordan malapit sa Sodoma. Iminumungkahi nito na ang Sodoma ay nasa kabila ng ilog ng Jordan sa hilagang dulo ng Dead Sea. Sa Henesis 13 ay tumutukoy din sa lugar na tinawag na Kikar. Sinabi ni Nahum Sarna na ang salitang ito ay nangangahulugang bilog o hugis itlog na akma sa paglalarawan ng kapatagan sa hilaga ng Dead Sea kung saan dumadaloy ang Jordan River. Maaari ding makita ang kabuuan nito na angkop sa paglalarawan ni Lot na nakakita sa buong lambak. At ang ebidensya ay nagmumungkahi na ito ay isang natubigang rehiyon na puno ng ilang bukal. Sa kalaunan, ginagamit ng mga Romano ang mga bukal na ito upang magdala ng tubig sa iba't ibang lungsod sa pamamagitan ng mga aqueduct. Kaya't ang kapatagan sa hilaga ng Dead Sea ay umaangkop sa paglalarawan ng pagiging isang lugar na natubigan ng mabuti gaya ng itinala ng Henesis 13. Itinala din ng Henesis 14 ang pagkakaroon ng lugar na bitumen pits sa paligid ng Sodom, na umaangkop sa hilagang dulo ng Dead Sea,
na sa sinaunang kultura ay nagkaroon ng pagkakataon na magmina sa lugar para sa bitumen. Itinala ni Dr. Leon Rittmeyer ang referensya ng Genesis sa Kabanata 14 sa lambak ng sidim na dagat ng asin na maaari ding magkasya sa pangkalahatang lugar kung saan lumabas ang mga hukbo ng Sodoma upang labanan ang mga mananakop. Noong Middle Bronze Age, ang isang hilagang silangan na sulok ng Dead Sea na maaaring nagkaroon ng mas malawak na paglabag dahil sa pagbabago-bago ng antas ng dagat, na maaaring naglalarawan kung saan naganap ang labanan sa Henesis 14. Kung minsan, ang iba't ibang mga lugar sa tabi ng Dead Sea ay open land at maaaring magkasya sa isang lambak na malapit sa Sodoma, kaya ibinigay ang lahat ng impormasyon na ito. Ang paglalarawan ng Henesis ay lubos na nakaayon sa hilagang dulo ng Dead Sea. Ang ilan ay nagmumungkahi na ang Sodoma ay dapat na mas malayo sa timog, dahil sa Ezekiel 16 verse 46 ay nagsasabing ito ay timog ng Jerusalem. Ngunit ang salitang isinasalin nilang timog ay hindi talaga yun ang ibig sabihin. Ito ay literal na nangangahulugang sa kanan ng. Sa totoo lang sa bersikulo 46, ang may akda ay nagsasalita tungkol sa pananaw ng lungsod ng Jerusalem. Sa unang pagbanggit kung paano ang Samaria ay nasa hilaga ng lungsod pagkatapos ay binanggit ang Sodoma sa kanan. Kung ikaw ay nasa Jerusalem at nakatingin ka sa hilaga, ang kanan nito ay nasa silangan. Hilaga lamang siya ng Dead Sea na akma sa kung saan ang Genesis 13 ay nagpapahiwatig kung nasaan ang Sodoma. Sa impormasyong ito, ang arkeologong si Stephen Collins ay nagsimulang maghanap ng Sodoma sa lugar na ito at gumawa ng mga naunang pananaliksik. Nakarating siya sa isang lugar na tinatawag na Tal El Hammam, na siyang pinakamalaking lugar sa Middle Bronze Age sa lambak ng Jordan. To put it into perspective, sinabi ni Colin na 10 sa lungsod ng David ay dapat magkasya sa loob ng mga pader ng lungsod ng Sodoma na may matitirang silid. Nagsimula ang mga paghuhukay sa lugar noong 2005. Initially, napag-alaman na ang lugar ay biglang nawasak at inabandona ilang dekada na ang nakalipas. Ngunit ang petsa ng pagkawasak ay tila huli na upang tumugma sa ulat ng Biblia, dahil umaangkop ito sa isang petsa na humigit kumulang 1600 BC. Gayunpaman, noong 2013, lumitaw ang mga bagong ebidensya pagkatapos ng 2 taon ng paghukay at sa pagbabasa sa mahigit 40,000 magkakahiwalay na artifacts. Nalaman na ang napakalaking pagkawasak at biglaang pagtatapos ng pamumuhay sa lugar na iyon ay nangyari sa Middle Bronze Age 2 na nauugnay sa yugto ng panahon ni Abraham. Sinabi ni Collins na ang petsa ng pagkasira ay paulit-ulit na nakumpirma mula sa carbon dating testing. Gayon din, pagkatapos ng biglaang pagkawasak, ang lugar ay hindi natirhan hanggang sa panahon ng Iron Age. Ang interesting part ay ang napakalaking lugar na nakapalibot ng mga lungsod ay parang biglang nasira ng apoy at sobrang init. Sa kabila ng mga pagguho ng ilang siglo, napakaraming abo ang natagpuan sa layer ng Middle Bronze Age na nauugnay sa pagtatapos ng pamumuhay dito. Mga palayok na natunaw at naging parang salamin. Natunaw na mga kristal na zircon, mga mud brick structures na natangay mula sa mga pundasyon, at mga batong pundasyon na nasunog ay natagpuan lahat sa layer ng lupa nito, na ayon sa pag-aaral ay umabot sa 6,000 degrees Celsius ang temperatura dahilan para maski ang bato ay matunaw. Ito ay nagpapakita na mayroong isang napakalaking nagniningas na sakunang kaganapan na biglang nagtapos ng pamumuhay sa lugar. Ang pinakamalamang na paliwanag para sa gayong matinding antas ng init ay isang pagsabog ng meteor na katulad ng nangyari sa Russia humigit kumulang 100 taon na ang nakararaan. Gaya ng sabi ni Dr. Philip Sylvia, mayroon lamang isang natural na pinagmulan ng enerhiya na may kakayahang gumawa ng concussive force at thermal profile na naobserbahan sa mga material na ebidensya mula sa Tal El Hammam at sa mga kapitbahay nito, at pinangalanan itong Tunguska class meteoritic airburst.
Noong 1908, naniniwala ang mga siyentipiko na isang meteor ang pumasok sa atmosphere sa ibabaw ng Russia. Ngunit sa halip na tumama sa ibabaw, nagwatak-watak ito mula 5 hanggang 10 kilometro sa ibabaw na nagdulot ng napakalaking airburst at napakalakas na apoy. Ang enerhiyang inilabas ng airburst ay tinatayang nasa 20 megatons ng TNT sa taas na 10 kilometro. Ang mga puno ay parang napaso, ngunit hindi nasunog maliban sa ground zero kung saan ang lahat ay ganap na nawasak. Ang isang katulad na kaganapan ay malamang na ang paliwanag kung ano ang nangyari sa mga lungsod ng Middle Bronze Age 2 at ginamit ng mga arkeologo ang kaganapan sa Russia bilang isang modelo. Iniulat ni Sylvia na ang mga signature features ay natagpuan sa lugar ng Tal el-Hammam na nagpapahiwatig ng isang katulad na pangyayari. Iminungkahi ni Samuel Gladstone, batay sa kilalang lawak ng pagkawasak at mga antas na natagpuan sa lambak ng Jordan. Malamang na sumabog ang isang bulalakaw mga 1 kilometro sa itaas ng mga lungsod sa rehiyon. Ang lugar ay hindi rin maaaring tirahan sa loob ng maraming siglo dahil ang matabang lupa ay nawalan ng sustansya na akma sa rekord ng arkeolohiko dahil ang lugar ay halos inabandona hanggang sa panahon ng bakal. Ngunit kung ano ang kamangha-mangha ay, ang pagkawasak ay tumutugma ng lubos sa kung ano ang makikita natin sa Henesis. Umuulan ng apoy at tuluyang nawasak ang lugar, kaya nag-conclude ang mga may akda na ang pisikal na ebidensya mula sa Tal el-Hammam sa mga kalapit na lugar na nagpapakita ng mga palatandaan ng isang lubos na destructive conclusive at sobrang init na kaganapan na maaaring asahan ng isa mula sa inilarawan sa 19 ng Henesis. Sa makatuwid tila ang mga may akda ng Henesis ay hindi lamang tumpak na naitala kung paano naganap ang pagkawasak ng Sodoma at Gomora, ngunit kahit papaano ay nailagay ito sa tamang yugto ng panahon kung kailan umiral si Abraham. At naugnay sa ilang mga bagay sa loob ng Henesis, na perpektong nakahanay sa Middle Bronze Age 2. Kung ikaw ay isang Hudyo na nabubuhay sa panahon ng bakal, malamang, makakagawa ka ng isang kaganapan na generally naaayon sa huling arkeolohikal at siyentipikal na datos. At mas malamang na ang pagkawasak ng Sodoma at Gomora ay isang maasahang ulat na ipinasa sa mga Israelita tungkol sa nangyari noong nabubuhay pa si Abraham.